Hindi ito totoo, aniya sa kanyang isipan at hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin. Teka lang, aniya nang magkaroon siya ng sapat na lakas upang magsalita, at hiniblot niya si Allison palayo mula sa kanyang asawa, lumapit siya kay Carlos at hinawakan ang isang kamay nito. Carlos, bakit mo siya niyayakap, bakit mo siya hinahalikan? Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya, di ba? Alam ko hindi yun totoo. Sabihin mo Carlos, hindi yun totoo, di ba? Di ba? Sambit niya habang umiiyak sa harapan ng kanyang asawa, but Carlos doesn't show any reaction. Ano ba love? Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan, oh, dugtong pa niya sabay patak na naman ang malalaking butil ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Masakit para sa kanya ang lahat, dahil wala talaga siyang nakikitang kahit anong emosyon mula sa kanyang asawa na tutulan ang anumang kanyang nakikita. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at agad siyang napahagulhol sa harapan ni Carlos, at sa harapan ng iba pang mga tao. Pinigipigan niya ang kamay ni Carlos, at halos maglupasay na siya at kulang na lang ay lumuhad pa siya sa harapan nito. Carlos, pakiusap naman. Sagutin mo naman ako lang di ba? Ako lang ang asawa mo, di ba? Ako lang yun, di ba? Sabihin mo na ako lang dahil maniniwala ako sa'yo. Otel-otel niyang sambit sabay pahid ng nagkakarera niyang mga luha. Subalit kahit anong pahid niya sa mga ito ay patuloy pa rin ang pag-agos ng mga ito mula sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang pisngi. Girl, can't you see? Look, here look at my finger, look at it, my husband is wearing the same ring as mine. Di ba malditang wika pa ni Allison sa babae at halos ipagduldulan na niya sa mata nito ang kanyang singsing, napatitig naman si Rosenda sa suot nitong ring, kagaya nga ito sa ring finger na suot ni Carlos kahapon na sinasabi nitong ipinalit nito sa singsing nila. Napalunok si Rosenda ng sarili niyang laway, at sa puntong iyon ay alam niya wala na siyang kalaban-laban. Pero pinagpipilitan pa rin niya sa kanyang sarili na hindi totoo ang lahat. Hindi maraming singsing sa mundo at kapareho lang yan ang singsing ng asawa ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka, hindi yan totoo. Pilit niyang pantangi at ibinaling ulit ang kanyang atensyon sa kanyang asawang hilaw. Hinawakan pa niya ang isa pang kamay ni Carlos at hinalikan nito ng paulit-ulit. Love, please, sagutin mo ako, maniniwala naman ako sa sasabihin mo sabihin mo na nagsisinungaling lang ang babaeng yan. Sabihin mo lang na ako lang, Carlos, please naman sabihin mo sa akin na mahal mo ako, na ako lang ang mahal mo, di ba? Yun ang sabi mo sa akin, di ba? Totoo yun, di ba? Ako lang ang asawa mo, Carlos. Ako lang, sagutin mo naman ako, pakiusap naman sagutin mo ako. Bigkas niya at halos lumuhad na siya sa harapan nito. Pero nanatili pa ring tahimik si Carlos at nakatitig lang ito sa lumuluhan niyang ikalawang asawa. Tell her, sweetheart, tell her na ako ang asawa mo, tell her that she's your stupid mistress, tell her that she is only your pastime dish, isang mababang babae na pampalipas oras mo lang. Dahil ako ang mahal mo, ako ang asawa mo, ako ang tunay na Mrs. Hortaleza, mariing sambit pa ni Allison mula sa likuran ni Rosenda. Hindi totoo yun, di ba? Hindi totoo ang mga sinasabi niya, di ba? Sambit ni Rosenda sa nakikiusap na tinig. Mas lumusog pa ang mga luha niya at tila tumigil na sa pagpintig ang kanyang puso, nang kinalas ni Carlos ang kamay niya mula sa pagkakahawak niya rito. Kasunod noon ay ang pagtalikod ni Carlos sa kanya, hindi may pinta ang mukha ni Rosenda sa labis na sakit na kanyang natatamasa. Masakit sa puntong nagmamakaawa ka na nga, pero ikaw pa rin ang tinalikuran, masakit yung handa ka pa sanang maniwala kahit sa isang kasinungalingan, pero ikaw na ang binitawan, ang sakit na talikuran ka ng taong mahal mo. At ang pagtalikod nito ay sapat ng sagot sa lahat ng kanyang katanungan, tila parang tumigil ang mundo niya at tila pati ang pagpitik ng orasan ay huminto para sa kanya. Akmang lalapit pa lang sana si Carlos sa kanyang asawang si Allison, nang mabilis siyang yamakap kay Carlos, at pinulupot ang kanyang mga kamay sa bewang nito, isinubsib pa niya ang kanyang mukha sa likod nito at doon humagulgol ng tudo. Wala siyang pakialam kung malakas ang kanyang pagpalahaw, basta't ang nais niya lang ay ang lingunin siya ng kanyang asawa, habang si Carlos naman ay napakuyom siya ng kanyang dalawang kamay para pigilan ang kanyang sarili. This is what I wish for, Carlos, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nasasaktan? Dapat masaya ka, dapat masaya, paulit-ulit niyang bigkas sa kanyang sariling isipan, at kagatlabi niyang pinigilan ang kanyang sarili na humarap, o kahit lumingon man lang sa babaeng nakayakap mula sa kanyang likuran. Carlos, ako ang piliin mo, pakiusap, huwag mo akong saktan. Huwag mo akong talikuran at iwan, mahal kita. Naririnig mo ba? Mahal kita, sabi mo mahal mo rin ako, kaya wala kang rason para iwan ako, di ba?
Asawa ko, ano ba, humarap ka, harapin mo ako, asawa mo ako, mahal mo ako Carlos, alam kong mahal mo ako, maniniwala naman ako sa'yo sa kahit anong sasabihin mo, basta't sabihin mo lang na totoo tayong dalawa, Carlos, kung iiwan mo ako, paano na tayo, palahaw niya at mas hinigpitan pa ang kanyang pagkakayakap sa bewang ni Carlos. Kasunod ay naramdaman niya ang paghawak ni Carlos sa kanyang mga kamay na nakapulupot sa bewang nito. At sa muli ay para siyang sinaksak ng paulit-ulit, tila para siyang sinusugatan ng dahan-dahan at pinapatay ng paunti-unti, nang kalasin na naman ni Carlos ang kanyang mga kamay sa pangalawang pagkakataon, naiwan siyang mag-isa na para siyang binagsakan ng langit at lupa. Lumapit si Carlos sa kanyang unang asawang si Allison, at kinabig niya ang bewang nito to show Rosenda na si Allison ang pinipili niya. Taas kilay naman si Allison na nakatitig kay Rosenda, she's feeling proud that Carlos chooses her over her husband mistress. Rosenda, I never feel in love with you, mga katagang binitawan ni Carlos na parang naging isang matulis na punyal upang kitilin ang puso ni Rosenda. Hindi totoo yan, mariing pagtutol niyang sigaw sa kanyang asawa, tinakpan niya ang kanyang dalawang tenga para hindi niya marinig ang mga katagang ayaw niyang pakinggan. Hindi totoo yan, dugtong pa niya habang napaupo siya sa sahig. Takip-takip ang kanyang dalawang tenga, hindi totoo yan. Hindi ako kabit, mahal mo ako, yun ang sabi mo Carlos, huwag. Huwag mo akong iwan, huwag Carlos, huwag, maawa ka, huwag mo akong iwan, hindi ko kaya, aniya at gumapang sa paanan ng kanyang asawa at humawak sa pantalon nito at tumingala sa kanyang asawa habang lumuluha. Carlos, balik ka na, balikan mo ako, hindi ko kaya ito, ayoko, huwag, pakiusap, huwag, aniya at pahigpit ng pahigpit ang kanyang pagkapit sa pantalon nito, at isinubsob ang kanyang mukha sa legs ng kanyang asawa, Carlos, paulit-ulit niyang sambit sa pangalan ng kanyang asawa. Padebog na hinablot ni Allison ang kamay ni Rosenda mula sa pagkakahawak sa pantalon ni Carlos, at tinulak niya ng malakas si Rosenda, kaya hagulhol na napaupong muli si Rosenda sa sahig habang walang tigil na lumuluha, akmang hahawakan niyang muli ang pantalon ni Carlos, pero si Carlos na mismo ang lumayo. Huwag mo akong hahawakan, mariin itong sambit, Rosenda, how it feels na hindi ikaw ang pinili, masakit di ba? Mas masakit pa dyan ang sinapit ng mama ko, dahil sa kabit ng ama ko ang nanay mo. Mariing sambit ni Carlos kay Rosenda habang nanlilisik ang kanyang mga mata, my mom died, dahil sa'yo, dahil sa inyo, dahil sa kataksilan ng ama ko at ng mama mo, your mom was my mom's maid, but she never treat your mom as her maid. Minahal niya ang mama mo na parang pamilya, minahal na parang kapatid. Pero ano ang ginawa ng mama mo? Inagaw niya ang asawa ng mama ko. Kaya dapat lang sa'yo yan, dapat kang magbayad dahil ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ng papa ang mama. Because of your existence. Ampun lang ako, kaya I can't give my papa a true happiness, dahil ampun lang nga ako at hindi nila ako tunay na anak. At ikaw, isinilang ka. Dahil isinilang ka kaya iniwan kami ni papa. Dahil mayroon ng ikaw. Ikaw na isang tunay na anak. Kaya ikaw ang dahilan at naging daan ng pagkawasak namin. Kaya dapat lang sa'yo yan. Dapat kang magdusa at masaktan. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa lahat ng kasalanan mo at ng ina mo sa pamilya namin. Ikaw ang dahilan, bulyaw pa ni Carlos sa lumuluha niyang asawa. Ikaw ang batang yun, gulantang niyang bigkas. Oo ako ang siniraan mo ng pamilya Rosenda, ako, kaya sisirain kita gaya kung paano mo sinira ang puso ng mama ko, at ang pamilyang mayroon ako. Sinabi ko na sa iyo na mahal kita, pasensya ka na hindi totoo yun, ni isang araw ng buhay ko ay hindi kita minahal, mariin niyang sambit kay Rosenda. Fuck, paulit-ulit niyang mura sa kanyang sarili sa kanyang isipan, dahil lahat ng kanyang sinabi ay salungat sa kanyang nararamdaman. Why I feel that I want to hug her and take her home, I should be happy to see her in tears, why am I feeling this guilt inside my heart, why my body want to move right now, and my heart wants to take her off from this miss, anito sa kanyang isipan, subalit nanaig ang kanyang pagmamatigas at nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, at walang ginawa para kay Rosenda. Patawad Carlos, hindi ko naman ginusto ang isilang sa mundo. Hindi ko naman ginusto na maging anak ako ng kabit patawad sa kasalanan ko, patawad dahil nabuhay ako, patawad dahil anak ako ng kabit, patawad Carlos, sagot niya habang naglulupasay sa sahig. Balik ka na sa akin, Carlos. Ayusin natin ito,
Maaayos pa naman natin dugtong pa niya. Inis na kinuha ni Allison ang mga papers mula sa loob ng kanyang bag, at isinample ang mga papeles na yun sa pagmumukha ni Rosenda, at nagkalat ang mga yun sa kanyang harapan. Para magising ka, gigil na sambit pa ni Allison. Anong aayusin ha? Yang mga papeles na yan ay ang marriage certificate namin ni Carlos, baka sakaling matauhan ka, mariing sambit pa ni Allison. Pinulot ni Rosenda ang mga papers na yun at tiningnan, mas lumusog pa ang kanyang mga luha at tumulo pa ang mga iyon sa papel na kanyang hawak, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng galit ni Carlos kay Rosenda, he feels like he wants to take his wife Rosenda home, kinalas niya ang kanyang kamay mula sa bewang ni Allison at napakuyom siya ng kanyang kamao. He hates himself because minsan ay he wants to take care of Rosenda's smile, he wants to take care of those innocent crying eyes. Akmang hahakbang pa sana si Carlos, upang buhatin ang kanyang asawa, at ilayo ito mula sa karamihan ng biglang may nauna na sa kanya. Sobra na ito, mahinang bigkas ni Zoren. Kuya, tulungan mo siya, utos ni Georgina. There is no time na sinayang ni Zoren at agad niyang hinubad ang kanyang tuxedo at itinakip iyon sa halos hubad na katawan ni Rosenda, sabay buhat rito at mabilis niya itong inilayo mula sa karamihan. Rosenda is crying totally at sa bawat hikbi nito, ay ramdam ni Zoren ang sakit na pinagdadaanan nito. Napahigpit ang kanyang pagkakahawak kay Rosenda, sabay itinago niya ang mukha nito sa kanyang dibdib. You will be alright with me, Rosenda, just hide your tears on my chest, anito kay Rosenda habang tumetabi ang bawat tao upang bigyan sila ng daan. Gigil na tinatanaw ni Allison ang papalayong sina Zoren at Rosenda sabay sigaw. Zoren, hindi pa ako tapos sa babaeng iyan, sigaw nito at akmang hahabulin pa niya ang dalawa nang harangin siya ni Georgina, at nagkasukatan sila ng tingin ng dalaga. Subukan mo Allison, this is my territory, subukan mo lang dahil ipapakaladkad kita ngayon mismo, mapangbantang sambit pa ni Georgina at parang biglang naging maamong tuta si Allison sa dalaga. Allison knows na moldito si Georgina, at ang dalaga rin ang dahilan, kung bakit siya nahuli ni Carlos noon nakasama si Urbano sa kama. Dikit bagang na napakuyom si Carlos ng kanyang kamao, he don't like it na mayroong ibang humahawak sa kanyang asawa, at ayaw niyang nakikita itong nasa bisig ng iba. Akmang hahabulin sana niya ang dalawa subalit agad siyang pinigilan ni Allison. Where the hell are you going, Carlos? Subukan mong habulin siya at iwan ako rito, Carlos, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin, singhal pa nito. Walang nagawa si Carlos kundi ang manatili sa tabi ng kanyang asawa. Inisip na lang din niya ang ikakabuti ni Rosenda, naiinis man siya sa kanyang kaibigan sa kung paano nito hawakan ang kanyang asawa, ay nagpapasalamat naman ang kalahating bahagi ng kanyang puso rito for saving his second wife. Habang si Zoren naman ay isinakay niya sa sarili niyang kotse si Rosenda. Para gamaan ang loob mo, join ka sa akin, anito at pinunasan niya ang luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Inikot-ikot ni Zoren ang bawat kalsadang meron ang kabanatuan, upang bigyan ng mahabang oras ang babae upang magmuni-muni. There is no talk ang nangyari sa pagitan ng dalawa, at hinayaan lang din ng binata na umiyak ng umiyak si Rosenda, upang mailabas nito ang hinanakit sa buong puso. Hinayaan lang niya itong mapagod sa kakahikbi at kusa naman itong tumahan kalaunan. Hanggang sa natulala na lang si Rosenda na nakatanaw sa labas ng pintuan ng kotse at wala pa rin itong kibo. Are you okay now? Aniya kay Rosenda pambasag ng katahimikan. Bakit hanggang ngayon ay kasama mo pa ako? Sagot nito habang nakatitig pa rin sa labas at kahit ang pagkisap mata ay tila nakalimutan na nito. Nandidiri ka rin ba sa akin dahil anak ako ng isang kabit at isa rin akong kabit? Dapat nilalayuan mo na ako sa mga oras na ito, dahil isa akong masamang tao, aniya at muling humikbi. Nagmahal lang naman ako hindi ko naman ginasto ang maging kabit, dugtong pa niya sabay patak na naman ang kanyang mga luha, at mabilis niya rin itong pinahid. I'm here to make sure na hindi ka na umiiyak, baka mamaya kapag iniwan kita ng mag-isa ay magpakamatay ka na, of course I don't want to get that news tomorrow in my morning, kunting biro pa ni Zoren. Subalit ni isang ngiti ay walang namutawi sa mga labi ni Rosenda. Bumantong hininga siya bago nagsalita ulit. Okay, all right. Rosenda, I just want to stay by your side sa ganitong sitwasyon. I know your pain and I can feel your pain. I can't handle na tingnan ka lang habang umiiyak. I am a womanizer man pero hindi ako masamang tao. I care for you, that's why I'm here.
So, now tell me where you want to go at ipagdadrive kita kahit saan mo gusto. Sabihin mo lang of where do you want to go, at dadalhin kita roon hanggang sa gamaan ang loob mo, sambit pa ni Zoren. Zoren, dalhin mo ako kahit saan. Pwede bang bilasan mo ang pagmamaneho? Aniya at walang kahirap-hirap na nag-full speed si Zoren. Alright, dadalhin kita kahit sa pinakadulo pa ng daan. Kahit paliparin ko pa itong sasakyan ay gagawin ko para sa'yo, sagot pa nito at tila silang dalawa lang ang nagmamay-ari ng buong highway sa sobrang full speed ng takbo ng kanilang kotse. Dinala nga siya ni Zoren kahit saan gaya ng sinabi nito. Habang sa kabilang banda naman ay umuwi si Allison sa villa kasama si Carlos. Paasat na pumasok ang babae sa loob ng villa, at pinagbabasag ang kahit anong makita niyang gamit. She doesn't care kahit mamahalin pa ang mga ito. Isang mamahaling flower vase ang nahawakan ni Allison sabay hagis nito sa pader. Nagsipinuhan ang bawat piraso ng vase at hinayaan lang siya ni Carlos na magwala ang kanyang asawa, na iintindihan niya ito kung bakit galit ito sa kanya ngayon. He fooled her and hurt her and he understands her pain that he made. Paano mo nagawa sa akin ito, Carlos? Bakit mo ako niloko? Hindi pa ba ako sapat? Ha? Hindi pa ba ako sapat? Mas magaling ba siya kaysa sa akin ha? Yun ba? Nagsasawa ka na sa akin, kulang pa ba ako? Ano pa ba ang gusto mo? 1, 2, 3, 4 na babae? Yun ba? Sigaw ni Allison habang nag-iigting ang kanyang mga panga sa galit, at halos lamunin na niya ng buhay si Carlos. Walang kibo si Carlos at hinayaan niya ring umakyat si Allison sa kwarto nila ni Rosenda. Ang baho, nangangamoy ng kahalayan ninyong dalawa ng kabit mo ang buong kwartong ito. Amoy manloloko, amoy kababuyan, sambit pa ni Allison at pinagkakalas ang bedsheet sa kama, pati rin ang mga gamit ni Rosenda ay pinagdiskitahan niya. Pinagkukuha niya ito mula sa kabinit at hinukot palabas at itinapon sa basurahan, kumuha siya ng lighter at sinunog pa ang mga ito. You deserve this, mistress, galit niyang sambit at itinapon ang lighter sa loob ng basurahan, at pumasok siya ulit sa loob ng kanilang pamamahay. Buwisit, mga dugyot, mga hayop, aniya at pumunta siya sa sala. Doon ay nakita niya ang isang basket ng mga balat ng mangga. Nanlaki ang mga mata ni Allison nang makita ang mga yun. Nagpanteng ang kanyang tenga sa labis na galit. Bigla rin siyang kinabahan nang makita ang ganoon karaming mangga. Bakit ganoon na lang ang dami ng mga ito? Maliban na lang kung nagbubuntis ang babae at naglilihi. Once upon a time, ay nagbuntis rin kasi siya ngunit hindi yun alam ni Carlos. Pasekrito niyang pinalaglag ang kanyang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan at lingid yun sa kaalaman ni Carlos. She was way too scared to carry a baby. Ayaw niyang masira ang magandang hubog ng kanyang katawan. Napakuyom ng kamao si Allison at padabog na dinampot ang basket at itinapon niya.